Ayan. Good evening, good morning, good afternoon sa lahat po ng nandito sa Zoom or sa video. I'm Malu Orbigoso, one of the financial educator dito po sa ating company na IMG, International Marketing Group. And then, you can check my YouTube channel and FB page. And then makikita niyo po yung aking QR code, pwede niyo po yung i-scan. Andyan din po yung para makita niyo po yung aking link, yung bio. And then, si IMG po ay may campaign. Ayan po, be part of 30M by 30, 2030. Ibig sabihin, goal po ni IMG is maturuan at matulungan ang 30 million family para sa financial education. Ayan yung picture po sa baba, kung makikita nyo, ayan po yung office namin sa Mamatid, Cabuyao, na kung saan ay pwedeng dalhin dyan yung mga kakilala or pwede po kayong pumunta dyan para maturuan about financial. Po, kasi po, importante sa atin, mga Pilipino, ay ma-educate tayo about sa financial. Ang topic po natin today is about two seasons. Ano nga ba yung kahalagahan ng two seasons sa ating buhay at ano yung ibig sabihin ng two seasons? Ayan po. Yan. Ito po. Ang two season pala ay dalawang panahon sa ating buhay. Ano nga ba yung dalawang panahon na yon? Ito po yung productive years and non-productive years. Sa productive years po, ito yung nag-age ng range ng 20 to 60 years old na kung saan tayo ay may income pa. Ibig sabihin, kaya pa nating magtrabaho, malakas pa tayo. At ito rin po yung time na tayo ay nakakapag-produce at dapat nakakapag-prepare. Yan. Pero karamihan po sa ating mga Pilipino ay hindi handa or hindi prepared. Kasi pagdating po ng non-productive years, ito yung taon na kung saan tayo ay retired na, senior na, hindi na kayang magtrabaho at wala na tayong income. Di po ba? Kaya ang tanong dito, meron ka na bang na-prepare or meron ka na bang tinanim? Kasi pagdating po ng senior age natin or retirement, tuloy-tuloy pa rin ang expenses. Di po ba? Bakit? Kasi kung tayo ay buhay pa ng edad na yan, from 61 hanggang 100 years old, tayo ay mag-grocery pa, magbabayad sa Meralco, mga bills, and then minsan may mga check-up na rin na kailangan or maintenance na gamot, and worse, kung tayo ay ma-hospitalize. Ang tanong, kaninong income ang uubusin mo? Dahil sabi nga po ni Benjamin Jokno ng Bangko Sentral Governor, 87% to 90% ng senior citizens ay walang sapat na retirement savings. Di po ba? Ang tanong, gusto mo po ba na mapabilang ka dyan sa 87% na yan na walang retirement savings? Karamihan po kasi sa atin, mga Pilipino ay umaasa sa mga anak or umaasa sa pensyon. Kasi po kung sasabihin natin na aasa tayo sa pensyon, hindi po ganun kalaki ang nakukuhang pensyon ng mga Pilipino sa SSS. At kung sasabihin mo rin naman na umaasa ka sa anak mo, gugustuhin mo ba na ang anak mo ay hindi makapag-ipon dahil sinusuportahan kanya, di po ba? At gugustuhin mo rin ba na siya ay ma-stress or ah malungkot dahil ang dami niyang gastusin.
Then, nandito po si IMG na kung saan ay tutulungan po kayo para makapaghanda sa non-productive years. Dahil pagdating po sa second slide natin, ito po yung mga dahilan kung bakit ang mga tao ay nagkakaroon ng poor cycle. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin yung kahirapan dahil wala tayong ah, pinag-aralan or hindi natin napag-aralan kung paano tayo makakaahon dito sa poor cycle na tinatawag. Ang tanong, gusto ba natin na maputol ang poor cycle sa ating family? Tingnan po natin dito. Kung tayo ay, halimbawa, ikaw po, ito, na napagtapos, syempre, pinagtapos ng pag-aaral ng magulang, and then, ah, babalik ka sa kanya ng ano mo, tutulong ka sa magulang mo, susuportahan mo, kasi nga, pinag-aaral ka niya. Dahil hindi ka naman na-educate, hindi ka nakapag-ipon, habang sumusuporta ka sa magulang mo, susuporta ka sa asawa mo at sa anak mo dahil nagkapamilya ka na dito, at pagdating ng senior age mo, aasa ka sa iyong anak dahil hindi ka nakapaghanda. And next, kung ikaw naman ay magkakaanak dahil hindi mo rin siya naturuan, hindi rin siya educated, ganun din ang gagawin niya. Susuporta din siya sa magulang, pag nag-asawa, susuporta rin, pati sa anak, and ganun din sa pagtanda ng anak mo. Susuportahan ka din niya. Tapos, pag nagkaroon ka naman ng apo, dahil hindi rin siya na-educate, hindi rin niya alam kung paano mag-umpisa, kung paano mag-build ng tamang solid foundation or yung financial foundation, so suporta din siya sa magulang niya. Habang sumusuporta siya sa magulang niya, susuporta rin siya sa asawa at anak niya. And pagtanda niya, ganun din. Kaya po, ang tinatawag na poor cycle ay nandito lang, paulit-ulit lang. Di po ba? Kumpara sa ibang bansa na kung saan ay tinuturuan sila kung paano mag-build or mag-ipon. Di po ba? Ang tanong, gusto mo po ba na maging ganon? Ang sitwasyon mo kung hindi mo uumpisahan ngayon, kailan mo pa uumpisahan? Dahil pagdating nga po ng non-productive years, ay ito yung pinaka, kumbaga, delikado dahil pagtanda natin, kung hindi tayo naghanda, hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng panggastos. At kung sa mga anak naman tayo aasa, di po ba, ay kawawa naman sila. Dahil hindi rin sila makakapag-ipon at kung ano yung naumpisahan mo, malamang ganun lang din ang gagawin niya. Ayan, sabi nga dito, habang sumusuporta siya sa magulang niya, nakakapag-ipon siya, and then sumusuporta pa rin siya sa magulang niya, sa asawa niya, pero nakakapag-ipon pa rin siya. Ang tanong, aasa pa rin kaya siya sa anak niya? Kasi, kumbaga, na-educate ka na, halimbawa, ikaw na yung na-educate, tapos hanggang sa nagkapamilya ka, ang tanong, pagtanda mo kaya, susuporta ka pa rin? Or, meron ka ng napaghandaan. Kumbaga, mabe-break na ang poor cycle. Yan, nakalagay dyan X. Ibig sabihin, dahil na-educate ka na, hindi ka na aasa sa iyong mga anak. May tanong dito, paano po kung ako ay OFW or employee, business owner, or self-employed, seaman, government employee? Dito sa dalawang column na to, kahit ikaw ay, yan, kabilang dyan sa mga employed na yan, kung ano man yung trabaho mo, pero hindi ka prepared, hindi ka handa, malamang ikaw ay financially
broke pa din. Kasi kung hindi ka educated at hindi mo alam kung paano ang tamang pag-iipon, hindi ka pa rin magiging financially secure. Pero kung ikaw ay nakapaghanda or with preparation, yan, makakapag-save ka na, makakapag-invest ka na sa tamang vehicle, educational fund, and life insurance. Makakuha ka na rin ng healthcare program, business fund, retirement. Ibig sabihin, financially secure ka na once na ikaw ay natuto. Dahil nalaman mo na kung paano ang tamang pag-iipon. Mamaya po, i-discuss natin ano ba yung tamang pag-iipon at pag-build ng solid financial foundation. Yan. Yan, may tanong nga dito. Ano-ano ang mga dapat i-prepare? Di po ba kasi hindi naman tayo educated, di natin alam. Pangalawa, kailan tayo magsisimulang mag-prepare? And pangatlo, sino-sino ang makakatulong sa atin? Po ba? Kumbaga, isipin natin, kung gusto nating mag-prepare, ano ba yung mga dapat nating gawin? Kailan ba tayo dapat nagsimula? Or kailan ba tayo magsisimula? Dahil narinig mo na or natuto ka na, kailan mo ba dapat simulan? At sa palagay mo, sino-sino ang makakatulong sa iyo? Ayan. Ito po yung sinasabi ko kanina na kung paano yung tamang pag-iipon. Ano ang dapat nating paghandaan? Di po ba? Nakikita mo yung parang bubong na yan, yung 5 blocks, para siyang bubong. Paano nga ba kung tayo ay magpapatayo ng bahay? Ano nga ba ang una nating pinapatayo or binibuild? Di po ba yung pundasyon? Kasi kung ang umpisa natin yung bubong, malamang guguho yan. Nakalagay dito na number 1 ay healthcare. Sabi dito, ano ba yung mga importanteng bagay na dapat nating gawin? Una, dapat mabuo nating lahat. Pangalawa, dapat tama ang pagkakasunod-sunod ng pagbuo. Ayan. Kaya po may number yan, ibig sabihin, yan yung sequence na kung saan yan yung tamang pag-build ng solid financial foundation para mas matibay yung ating pag-build. Number 1, sabi nga dyan, kailangan bang magkaroon, sa palagay mo, yung number 1, kailangan bang magkaroon ng healthcare? Bakit? Kasi di po ba, sa ating mga karamihan sa mga tao or lahat ng tao, hindi po sigurado or walang assurance kung kailan siya magkakasakit, kailan siya dadapuan ng sakit, at kailan siya manghihina. Ngayon, kung ikaw po ay walang healthcare or sabihin na natin na meron kang healthcare pero sa company yung ginagamit mo. Sa company po hanggang 60 years old lang. Minsan hanggang 55 lang dahil early retirement na. Ngayon po yung long term, ibig sabihin ito yung healthcare na kung saan magagamit mo siya hanggang pagtanda mo, hanggang nabubuhay ka. Kaya meron po kaming separate na program about dyan sa healthcare na long term. Kasi nga po, ang common mistake, sabi dito, kapag may HMO ng company, hindi na need mag-ready pagtanda. Di po ba? Kasi kung halimbawa, tatrabaho ka nga, nag-retired ka na or nag-resign ka na, wala ka ng healthcare. Mapuputol na yung healthcare mo kasi kinocover lang yun sa company. Number 2, gaano ka-importante at bakit natin kailangan ang life insurance? Kasi hindi tayo or wala tayong kasigurahan kung kailan tayo kukunin ni Lord. Ngayon, kung wala tayong life insurance, wala tayong maiiwan sa ating pamilya, di ba? Kung gustuin ba natin na ating pamilya ay ma-stress or malungkot dahil wala tayong naiwan sa kanila. Number 3, gaano ka-importante na dapat na ma-manage natin ang ating mga utang? Ano ba yung number 1 na nagiging dahilan
kung bakit nai-stress ang mga tao at nagkakaroon ng kaaway, di po ba, kapag may utang at hindi nababayaran ng tama. Kaya kung hindi natin ma-manage yun, malamang lagi tayong may kaaway. Number 4, naniniwala po ba kayo na ang emergency ay ito yung mga pagkakataon na kung saan ay hindi natin inaasahan kasi hindi lang naman emergency na tinatawag kapag tayo na aksidente, nagkasakit, di po ba? Pag nawalan din tayo ng gasol, naputulan ng kuryente, ng tubig, naubusan ng bigas, emergency din po yun. Paano kung wala kang fund or wala kang prepared sa mga gantong cases? Malamang babalik ka sa number 3. Ibig sabihin, mangungutang ka. Eh di stress na naman po yun, di po ba? Kaya importante talaga na tayo ay merong fund para in case na magkaroon tayo ng emergency sa buhay natin ay meron tayong magagamit. Number 5, yung investment. Ayan. Magkakaroon pa lang tayo ng investment kapag nabuo na natin itong number 1 hanggang number 4. Kumbaga, magiging financially secure na tayo. Kasi ang investment, ito po yung mga bagay na kung saan meron lang tayong pinaghahandaan or meron tayong goal. Halimbawa, gusto nating mag-family bonding, mag-relax, or meron tayong bibilhin. Dito po natin nilalagay sa investment kasi ang investment, ito yung kumikita yung pera natin. Di ba sabi nga, money works for you. Kumbaga, yung pera natin ang nagtatrabaho, hindi tayo. At meron din tayong ibang topic dyan or program kung paano tayo magkakaroon ng tamang investment. Isa pang common mistake, kapag malaki ang income, financially secured na. Tama po ba yun? Kasi kahit ikaw ay maraming pera, meron kang 1,000,000, pero hindi mo alam kung paano yung tamang paggamit, malamang financially broke ka pa din. Kasi tingnan mo yung mga bata, pag binigyan mo ng pera, saan unang-unang pumupunta? Di po ba sa tindahan? Kasi hindi naman sila naturuan ng tamang pag-iipon. Kaya sa tindahan agad ang punta nila. Kahit naman tayo, nung hindi pa tayo natuturuan or hindi pa tayo educated, ano ba or sino ba yung mga kilala natin? Di po ba yung mga kagaya lang nila Shopee, Lazada, kasi puro palabas po yung pera natin eh. Dahil hindi tayo natuturuan ng tama or hindi tayo financially educated. Ayan. Konti lang po yung ating topic, di po ba? About sa two season lang po talaga. By the way, nakikita niyo po dyan yung mga picture, yan nila ng mga kilalang tao. Sila po yung mga representative ng ating company. Yan si Ms. Corina Sanchez, tsaka si Senator Rapi Tulfo. Sila yung mga representative, ambassador at ambassadress ng ating company na IMG. Si Ms. Sharon Cuneta naman sa Kaiser, si Daniel Padilla at saka yung si Ms. Carla Estrada. Sila yung ambassador at ambassadress ng healthcare na Kaiser. And then, si Boy Abunda, siya naman po sa Manila Bankers Life. Ayun po, di po ba, pag ang company na legal ay may mga ambassador, ambassadress at mga kilalang tao. Once again, I'm Malu Arbigoso, one of the financial educator dito sa IMG Company. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you.